Maraming tanong, maraming sagot, maraming haka-haka at maraming mga katha. Nagsasalimbbayang mga paliwanag, gaya ng hangin ng aral na nagdadala sa tao sa magkabi-kabilang paniniwala. Ngunit, isa lamang ang dapat matanghal: ang sagot ng Biblia. Gaya po ng inyong narinig, mga giliw naming taga-subaybay sa palatuntunan ito na ang kabanal-banalan, ang bahagi pong ito ng ating programa ay pinamagatan nating ang sagot ng Biblia. Welcome mga kaibigan at mga mahal naming mga tagapakinig dito po sa ating portion na pinamagatan ang sagot ng Biblia. Maiba naman tayo mga kaibigan sa mga nakaganapan sa ating lipunan, mga pasakit, mga nakapagdudulot sa atin ng galit. Pagbigyan po natin, ipahintulot yung ipaglingkod ng palatuntunan ito ang makagiginhawa sa ating kaluluwa. At the end of the day, maaari din po natin itong gamitin upang mapaglabanan, mapagbagyan ng anumang hamon sa buhay. Mga kaibigan, narito po ang inyong mga lingkod at kapatid na Gabriel at kapatid na Yushel sa paglilingkod na ito. Ngunit bagong lahat, ay paglingkod po muna natin itong mga sumusunod gaya ng mga programs namin na ipinag-iimbita din po namin sa inyo. Ito ang mga sumusunod: Blessed Day, The Climb, Likhawi, ang Kabanal-Banalan Teleradyo, Full Life, ang Sagot ng Biblia. Sa iba't ibang platforms ay mapakikinggan po ito. Ito po mga schedules via our Facebook page and YouTube channel from Mondays to Fridays, 6 ng umaga. Sa ganap na ika-6 po ng umaga. Mondays to Sundays, sa ganap na ika-7 naman ng gabi. Sa impilang DWBL, 1242 kHz, Mondays to Fridays, 7:30 ng umaga. Sundays naman, sa ganap na ika-4 po ng hapon. 101.3, radyo natin Odjoan, Romblon, Mondays to Fridays, 8:30 po ng umaga. Samantala tuwing Sabado naman ay sa ganap na ika-5:30 po ng hapon. Tuwing Linggo, sa ganap na ika-1 naman ng hapon. Over at DWAI 99.1 FM, Ifugao, every Tuesday po yan. Martes, sa ganap na ika-1 ng hapon. Narito po yung binabanggit natin kanina na Facebook or mga social media accounts po natin na pwede nyo pong masundan ng nasabing mga programs natin. Via MHC Media Facebook page and ang Kabanal-Banalan, yan pong ating Meta o Facebook account. Sa YouTube naman, The Most Holy Church. Sa Instagram at Kabanal-Banalan, TikTok at MHC Media. Ang ating official website, www.mostholychurch.com. And again, narito po ang ating mga contact numbers naman. 0927-140-3782. 0927-140-3782. 0909-5555009. 0909-5555009. 0991-419-2027. 0991-419-2027. Ang punong tanggapan po ng Iglesia, ito pong ating head office, number 688 Rahabago Street, Gagalangin, Tondo, Manila. Let me reintroduce ourselves. Ang inyong lingkod, kapatid na Gabriel, Brother George Quirino, kasama po natin sa paglilingkod na ito. Ating minamahal na kapatid na Yushel, kapatid na Danilo Francisco. Salamat po, kapatid na Gabriel. Opo. Salamat din po mga giliw na taga-subaybay sa programang ito. At siyempre po, nagpapasalamat tayo sa Diyos na tumutulong sa atin, gumagabay sa atin, upang kami po ay makatugon sa inyong mga tanong sa pamamagitan po ng Biblia. Masimulan po natin. Again, ito pong ating format. Meron tayo i-feature na mga video clips. Ito po ay mga tunay na mga tao, mga mamamayan po dito sa Pilipinas na nakapanayan po natin. And they gave their consent, their permission to air their images, yung video, at para mapasama nga po dito sa ating program. So let's begin with our number 1 video for today, courtesy of Miss Kane Villar.
Hello po, ano pong name nyo? Ako po si Clay Mishka Villar. Taga saan po sila? Taga Marikina. So, ilalabas po namin to sa MHC Media po. Kailan po ba sa inyo na ilabas yung video ninyo? Okay, sige ba? Ano pong question nyo? Ano po ang kahulugan ng pag-asa sa Biblia sa gitna ng crisis po tulad ng pandemya, digmaan o economic instability? Salamat po. Ano anya ang kahulugan ng pag-asa sa Biblia sa gitna ng mga crisis o crisis sa plural tulad ng pandemya, digmaan, and economic instability. Ayan po yung, syempre, siguro itong si sister bilang isang estudyante sa Marikina, very aware po siya, kapatid na Yushel, sa mga nangyayari sa ating lipunan. Kamakailan ng pandemya, mga digmaan na hanggang ngayon ay mainit pa rin, ang economic instability, hindi lamang po sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, nararanasan po yan. Ano po kayang kahulugan ng pag-asa sa gitna nito, kapatid na Yusef? Ang pag-asa na itinuturo po ng Biblia, kahit na ganyan ang mga kasalukuyan at kahit ng mga nagdaan, nangyayari na. Totoo, mas palala pa nga at inaasahan natin na yan hindi naman talaga mababawasan, kundi papagrabe pa. Magkagayon man, ang paninindigan po ng Biblia na kailangan nating maging pag-asa rin naman, mababasa po natin. Opo. Basahin po natin. Narito po sa Santiago 5 at 11. Narito, tinatawag nating mapapalad ang nagtiis. Inyong nabalita ng pagtitiis ni Job at inyong nakita ang pinapangyayari o pinapangyari ng Panginoon kung gaano ang lubos na pagkahabag at ang pagkamaawain ng Panginoon. Yan. Ang tinutukoy po dyan ni Apostol Santiago yung nakasulat sa Biblia tungkol sa kasaysayan ng mga nangyari sa buhay ni Job. Alam na alam po natin yan. Meron siyang 10 anak, namatay na lahat. Marami siyang ari-arian, mga hayupan, naubos ding lahat. Sa kabila po ng mga bagay na yun, hindi niya sinisi ang Diyos. Di ba, kapatid na Gabriel? Opo, at na malagi po siya sa kanyang paninindigan. Ang punto ho dyan, realidad ng buhay yan, kahit sino dinadatnan yan. Opo. Na highlight lang kay Job, kasi syempre, nangyari to, kailangan ito ay maikwento sa atin na this is reality, we have to face reality, ika. Gaya ni Job, sabi nga ni Santiago, kino-quote niya po dito, kaya binanggit kanina ating kapatid na Yusel, nangyari talaga sa kanya yan Isang mananampalataya sa Diyos. Pero dun sa lahat ng aspetong binanggit ni Binibining Villar, nandun yung mga kalamidad, economic instability, dahil nga apektado ang kanyang hanap buhay, kalamidad, yung it's considered as a calamity kung mamatayan ka ng mga mahal sa buhay. Nasabay-sabay pa. Nasabay-sabay pa. Ayan ay lahat nangyari sa kanya, kapatid na Yusel. At yung asawa niya, gusto pa siyang sisihin. Opo. At sa kabila nun, hindi lang yung asawa niya. Dinungalaw pa yung mga kaibigan niya. Nasa halip na siya po, pag hinahawain sa kanyang sitwasyon, parang nililikhaan pa siya ng pagdududa sa kanyang kaisipan. Magkaroon pa siya ng bukol na isa pa. Talagang mula puyo hanggang talampakan. Na-associate doon sa tanong ni sister, pandemya. Opo. Dahil may kinalaman sa pagkakaroon po ng karamdaman o sakit. Sa kabila po noon, nanatili siya sa pag-asa sa Panginoong Diyos na isinasaad sa mga banal na kasulatan. Ngayon, ano ang dapat nating matutunan sa mga pangyayaring yan kay Job? Tingnan po ninyo. Sabi ni Pablo sa kanyang liham sa mga kapatid sa Roma, sapagkat ang anumang mga bagay na isinulat ng una ay nangasulat dahil sa ikatututo natin upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pag-aliw ng mga kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Yan. Yan ang kailangan natin. Hindi tayo dapat mawala ng pag-asa. Kumbaga, iniisip ng iba, wala na. Kaya kuminsan yung iba gumagawa ng sariling desisyon na ikinapapahamak. Yung iba sadyang
kung minsan, nagpapakamatay pa eh. Opo, yun Di ba? yung sukdulan na gagawa ng tao. Yung iba, nagumaga ng kriminalidad, kung hindi man yun, masaklap yung nagpapakamatay, pinapanawa ng katinuan. Opo. Dahil nga sa kawalan ng pag-asa. Yung iba naman, dahil sa nakita nila yung gumagawa ng masama, yun ang ginagawa naman nila ng masama. Opo. Hindi, yun po inuulit po natin, hindi tamang gano'n ang reaksyon, ano po? Opo. Pero given po talaga yan eh. Sister Kane. Ngayon, ang maring turo nito sa atin, sabi ni Pablo, yan dokumentado. It happened and it was well documented in the Bible. Dokumentado para sa ikatututo natin. Siguro dati kung hindi yan nasulat, yan magsasalit-saling sabi lang yan, then maiiba na kwento. Ito eksakto, accurate na kwento tungkol kay Job, passed on from generations upon generations at umabot sa kasalukuyang panahon natin para turuan tayo ng leksyon. Dahil kung meron pong mga gayong pangyayari noon na talaga namang masakit, meron ding mga pangyayari sa panahon natin na kung ano ang dapat nating maging reaksyon, gayon din ang dapat na maging reaksyon natin. Hindi tayo gagawa ng masama, mananatili tayong payapa. Kung naglilingkod tayo sa Diyos, mananatili tayo sa paglilingkod sa Diyos. Hindi natin sisisihin ang sinuman, kundi mananatili tayong umaasa sa gagawin ng Diyos para sa atin. At yun, ang naging kasaysayan ni Job na sinasabi ni Apostol San Pablo sa ikatututo natin. Opo. Kaya pagka dumarating po sa atin yung mga ganyang sitwasyon, ang payo po naman ni Apostol Pedro ay mababasa po natin sa kanyang sulat. Unang Pedro 5:7, na inyong ilagak sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat kayo ipinagmamalasakit niya. Yun ang pag-asa. Hindi na tayo kailangan lumayo dahil ngayon sa kasaysayan ni Job, bagamat may mga tiyempong marang tinatanong na rin niya ang kanyang sarili, pero namalagi ang kanyang faith, namalagi ang kanyang pag-asa sa Diyos. And he was rewarded for it. Siya po ay ginantimpalaan. Dahil sa kabilang nangyari yan, hindi siya nagbago, gumaling siya sa kanyang karamdaman, naging maayos uli siya ng kanyang asawa, at nagkaroon muli siya ng mga anak, nanumbalik ang kanyang hanap buhay, ang kanyang negosyo, and everything went well dahil ipinagkatiwala niya sa Diyos ang kanyang sarili, ang kanyang buhay. Nagtiwala siya na mag-asa siya sa Diyos. Kaya wag tayong patatalo sa kabalisahan. Sa halip, panaigin po natin ang ating pag-asa sa Diyos na gaya ng sinabi ni Apostol Pedro, tayo'y ipinagmamalasakit ng Diyos. Tatandaan po ninyo, hindi tayo nabuhay na mag-isa sa mundo. May Diyos na lumikha sa atin. Yung Diyos po na lumikha sa atin, mahal tayo. Pinagmamalasakit tayo. Kung may mga pangyayari man sa mundo, sa harap ng mga pangyayaring yan, nakahanda po ang Diyos na tulungan, ipagmalasakit, ipagtanggol tayo, at ihatid tayo sa pagtatagumpay. So, kay estudyante, pangalan nila, si Villar. King. Mag-aral mabuti, tama yan. And minsan-minsan, talagang bigyan daan natin yung mga tanong ninyo tungkol sa Biblia, tungkol sa mga sitwasyon natin. Kasi yung iba, bumabaling na lang kung ano-anong mga prinsipyo. Paano ba natin i-address itong sitwasyon nito? As mentioned ng ating kapatid na usually, pagkatiwala talaga sa Diyos. And it is proven, tried and tested and proven na effective po yan, kagaya nga ng naging kasaysayan kay Job. Opo. So, salamat po, Sister Kane Villar. Okay, let's move on sa video clip number 2. Ako po si Sabrina Marie Dionison ng Bautista, Pangasinan. Ang aking tanong po ay, makakapagdala po ba tayo ng gamit natin dito sa lupa na dadalhin natin sa langit? Kahit na hindi gamit, kahit anumang bagay, wala po tayong madadala sa langit. At yan ay sinabi po ni Propeta Job nung siya nabubuhay pa.
sa 1:21. At sinabi niya, hubad akong lumabas sa bahay bata ng aking ina, at hubad na babalik ako roon. Ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang nag-alis. Nag-alis. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Yan, di ba? So, yan ang sinasabi ni Job. Yan yung prinsipyo niya. Nanatili po yan hanggang sa dumating si Haring Solomon. Alam natin, matalino, mayaman. Yan din ang kanyang paninindigan. Basahin natin. Ecclesiastes 5:15. Kung paanong siya'y lumabas sa bahay bata ng kanyang ina, hubad na yayaon siya uli na gaya ng siya'y dumating, at hindi magdadala ng anuman sa kanyang nagawa na kanyang madadala sa kanyang kamay. Di ba, kapatid na Gabriel? Klaro po yan. At tayo mga Pilipino, iba-iba tradisyon. Saan tayo magpunta, iba't ibang mga rehiyon sa Pilipinas. Nakikita natin iba't ibang kultura tungkol sa burol, sa mga patay, makikita po natin. Pero isang tradisyon na madalas kong nakikita, yung paniniwalang nagdadala ng gamit sa kabilang buhay, sa langit. Ito, ang tanong niya, sa kabilang buhay. Minsan yung nakaburol, may tangan-tangan na salapi. Yung iba naman, may dalang pamaypay para hindi daw mainitan. Opo. Totoo po yun. May mga gamit na inaakala nila, they can bring it to the other world, ika nga, o kaya doon sa pinapaniwalaan nilang langit. Pero klaro po dito, mga kaibigan, kung paano ipiniresenta ng Diyos pag tayo dumating sa mundong ito, nahubad, when we leave this world, iniwanan natin ang mundong ito, hubad din. Ibig sabihin, not literally naked, kundi wala din tayo madadala sa kabilang buhay. Kaya, yun yung influensyado din ng mga paniniwala, lalo na sa matandang Ehipto, na kung saan fascinated nga po sila sa mga bagay tungkol sa nangamatay. Yung mga paraon po nila, babaunan nila sa kanilang libingan ng kung ano-anong mga mahalagang bagay. Sa pag-akala na ito ay magagamit nila. Parang meron silang pamasahe, meron silang yaman na magagamit, panustos dun sa kabilang buhay. Pero merong iba, sa ganyang kustumbre ng mga tao, tuwan-tuwa naman, tulad ng mga kapitbahay nyo sa Laloma, di ba? Dating akong nakatira doon sa Laloma. Tradisyon ho doon sa Laloma, doon sa may nating mga elementong hindi magandang ginagawa. Ang tawag sila parang grave raiders, tomb raider. Ika nga, na kung saan, pag alam nilang mayaman, namatay, merong nakita nila na nakikipaglibing din para makita kung ano kasama doon na iniwan doon sa loob ng ataol. Kabaong, na kung saan, talagang may iniiwan. Iba, sa paniniwala, nakawawa naman si mahal natin, si tatay, si nanay, mayaman dito, maayos ang pamumuhay. Kailangan may dala-dala siyang yaman na panustos sa kabilang buhay. Yung binabanggit niyong mga na ikukwento sa akin na mga nasaksihan ko rin, hindi yung actual na ginagawa nila. Baka mapagkamalang kayong kasama doon. Grave raider. Yun po ginagawa po nila. Hinihintay lang nila ng lumipas ang grieving period. Wala na. Lumipas na ang panahon ng pagluluksa. Tiyempo na yan sa gabing-gabi. Bubutasin nila yung nicho. Talagang kukunin nila. Alam nila kasi maiiwan talaga doon. Hindi naman madadala na sa kabilang buhay yung mga yaman na iniwan din doon ang mga mahal sa buhay. Kaya hindi kailangan yun. Hindi kailangan may ilagay o isama doon sa libingan kasi hindi madadala sa langit yun. Isa pa, hindi po itinuro ng Panginoon yan na maging ganyan ang ating kustumbre. Halimbawa, may namatay, kailangan may pabaon. Hindi po. Yan nakaugalian, nakasanayan, natutunan sa mga kaugaliang hindi naman po ayon sa gusto ng Diyos. Pag ang Diyos ang atin pong susundin, ang turo ng Panginoon, habang nabubuhay po tayo para madala natin doon sa langit, ay pakinggan po ninyo. Narito si San Mateo 6:19 hanggang 20.
Huwag kayong magtipon ng mga kayamanan sa lupa na dito'y sumisira ang tanga at ang kalawang at dito'y nanghuhukay at nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Ito pala yung sinasabi natin. Meron po pala talaga nasa Biblia. Noon pa. Opo. Noon pa. Opo. Meron na talagang yung inilalagay sa libingan. Opo. Ninanakaw. Opo. Nanghuhukay. Nuhukay pa rin talaga noon. Opo. Ngayon, binubutas na lang. Sige. Kundi magtipon kayo ng mga kayamanan sa langit na do'y hindi sumisira kahit ang tanga, kahit ang kalawang. At do'y hindi nanghuhukay at hindi nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Yan. Napakalinaw po talaga. Kaya ang utos ng Panginoon para hindi manakaw, hindi rin kalawangin, ang ipunin natin kayaman ng panglangit. Nandito ka sa lupa, nakapag-iipon ka ng kayamanan sa langit. Ano yung kayamanan sa langit? Yun po yung mga gawang paglilingkod sa Panginoon. Katulad po ng ginagawa nyo ngayon na inuunawa nyo kung ano kalooban ng Diyos, nakikinig kayo ng salita ng Diyos. Yan mga paraan kung paano tayo makapagtitipon ng kayamanan sa langit. Yan ang itinuturo ng Panginoon. Hindi naman niya sinasabing wag nating gawin yung pagtitipon ng kayamanan. Pero kung ang isip natin para madala natin sa langit, wag po yun. Kung ang gusto natin madadala sa langit, ang ipunin natin kayamanang panglangit, yun ang mga gawang mabuti o mga paglilingkod sa Diyos. So, klaro po yan, mga kaibigan. Sana po ay maging aral po sa atin. Kung nasanay tayo sa mga kostumbre, nasa sa inyo po yun. Pero kung kakayanin natin unti-unti, kasi talagang hindi ho biblical At gamitin na lang natin habang tayo nabubuhay. Opo. Inakala natin halaga, gamitin na natin para sa atin. Hindi naman nila malalaman na yan kung parang hindi natin sila binigyang halaga. Ang bigyang halaga natin, yung alaala tungkol sa kanila. Opo. So, video clip number 3. Si Laika Salvador. Hello po, ano pong name nyo? Like Salvador. Taga saan po kayo? Marikina po. Marikina. So, okay lang po ba sa inyo na ipalabas po namin kayo sa palabas po namin sa MHC Media sa Angkabalag Banalan? Okay, thank you po. Ano pong question nyo? Ano ang pagkakaiba ng biblical justice sa modern concept ng Okay, salamat po. Nagugulat ako sa mga tanong na Kakaiba ito. po. Very good po ang mga tanong po ng ating mga kaibigan. At lalo na, itong mga batang ito, they're very much conscious o aware na ho sa mga nangyayari. Ganda yung tanong niya, biblical justice as compared sa new concept o modern concept of social justice. So, siguro, pwede natin konting definition. Ang biblical justice, basahin natin. Opo. 33 at 22, ito ang biblical justice. Sapagkat ang Panginoon ay ating hukom. Ang Panginoon ang ating tagapaglagda ng kautusan, ang Panginoon ay ating hari, kanyang ililigtas tayo. Yan. Napakalinaw naman. Ang biblical justice, maliwanag po, ang hukom, wala pong iba kundi ang Panginoon. Siya rin ang naglalagda ng kautusan at siya rin ang naghahari at higit po sa lahat, ang intention niya para sa ating kaligtasan. So yun, divine justice. Ika nga, ang biblical justice o divine justice is justice na ipinapataw ng Diyos. Ngayon, ang social justice kasi, ang concept po niyan sa mga kabataan ngayon, sa modern understanding is it's about being an activist, being conscious of what's happening, attacking the system, ika nga systemic na pag-atake. Hindi katulad ng divine justice na ipinagkakatiwala natin sa wisdom. Sa wisdom ng Diyos, ang mga pagpapasya sa maraming bagay. Na karaniwan po, ang inaatake sa biblical justice ay ang ugali ng tao o yung puso. Opo. Yun po ang binibigyang pagbabago, nililikhaan ng pagbabago na tinitimbang ng Diyos. At ang lalong mahalaga nga ang intensyon ng Panginoon. Opo. Na sa kanyang paghahari, sa kanyang
pagpapatupad ng mga palatuntunan sa tao, ang intensyon para sa ikabubuti at para sa ikaliligtas ng tao, hindi sa ikapapahamak ng sinuman. Kaya pagka po ito ay ipinatutupad niya, may mga tao na kuminsan naiinip. May mga iniisip na tulad nung tanong sa atin nung nakaraan, parang hindi kumikilos ang Diyos. Parang yung awit, natutulog ba daw ang Diyos? Opo. Ano ba nga ang paliwanag doon pagka ang titingnan natin ay ang biblical justice o divine justice? Opo, Ecclesiastes po yan. Opo, basahin sa 8 at 11. Sapagkat ang hatol laban sa masamang gawa ay hindi isinasagawa agad. Kaya't ang puso ng mga anak ng mga tao ay lubos na nangalalagak sa paggawa ng kasamaan. Yan ang justice ng ating Panginoon. Pag may mga gumagawa ng masama, hindi po niya agad hinahatulan. Sabi nga ni Apostol Pablo, yan ang hindi nakikita ng iba. Ang ginagawa, inaabuso, sa halip na magsisi, nagpapatuloy at naglulumagak sa paggawa ng mga kasamaan. Pero huwag tayong makalilimot. Ang Diyos ay makatarungan. Sa takdang panahon, sa tamang panahon, gagawin niya ang tamang hatol sa lahat ng mga bagay. Ganyan ng Diyos, no? Opo. Konsidera lahat. Tayo kasi mga tao, limitado ang ating paningin, perspektiba sa mga bagay. Ang Diyos, syempre, kita niya lahat yun. Opo. Kaya kung naiinip man tayo, sabi nga, nung ating kapatid na Yushel, hindi agad-agad. Yung instant justice, so kasing gusto natin na mangyari. Minsan, para sa ating pananaw, justice nga. Pero at the end of the day, pagka yun ipinataw, may mga bagay na naapektuhan, may mga bagay na may epekto sa iba na negatibo. So, hindi makatarungan. Yung baga, pag kinuwenta natin, okay, you had your justice. Ika nga, you were avenged. Sabi ng mahilig sa fantasy movies, yung mga Avengers, seeking justice in the name of fairness, in the name of justice. Mga kaibigan, ito ang kilos ng Diyos. Siya po hintayin natin. Let's exert patience, ika nga. Darating sa atin ang katarungan. At kung halimbawa naman, ang titingnan natin, base sa Biblia, base sa nakasulat, sa banal na kasulatan, ang kailangang maging papel ng social justice naman, Opo. Sinasabi rin ng kasulatan. Totoo po yan. Nasa Biblia po yan. Narito, sa unang Pedro 2:13 hanggang 14. Kayo'y pasakop sa bawat palatuntunan ng tao alang-alang sa Panginoon, maging sa hari na kataas-taasan o sa mga gobernador na sinugo niya sa panghihiganti sa nagsisigawa ng masama at sa kapurihan ng nagsisigawa ng mabuti. Yan ang sinasabi ng Biblia na pananagutan naman ng mga nasa gobyerno o namumuno sa gobyerno ito. Kung halimbawa po ay may nagkasala, talagang tungkulin po nila na parusahan o gawaran ng parusa dahil yan ang kanilang pananagutan. So in a way, nandun yung social justice. Pero ang basa ko po dun sa bata, yung social justice, yung pagiging aktivista nga, meron tayong pinopush na mga sasanib puwersa na mga biktima. Yan ho kasi nakikita natin sa internet. Sila'y nagtutulak ng hustisya laban sa mga pang-aabuso. Halimbawa, may mga biktima ng panggagahasa na napapalagpas lang. Nagtitipon-tipon sila at sila. Katulad nung sa Amerika, yung Me Too movement, yan po yung social justice. Ang problema ho dyan, hindi natin sinasabing mali, no? It's your right, karapatan ng bawat tao na to seek justice, kahit social justice. Ang suliranin po niyan, yan ay pagpupuwersa sa tao, pressure, ika nga pamimpressure sa mga tao, na ang kinauwian minsan ay violence, harmful, although may mga semblance ng justice, pero compared dun sa divine justice, pantay, mas talagang makatarungan ang pagpapasya ng Diyos. At yun ang talagang matwid, ipaubaya dun sa nasa posisyon na walang iba kundi ang Diyos,
ang tamang desisyon, ang tamang paghatol, at tamang pagpaparusa. Hindi po katulad sa gobyerno. Kung minsan, merong nasa gobyerno, pero ang gustong masunod, yung wala sa gobyerno. Opo. O kaya, yung ibang partido. Opo. Kaya nga tawagin gobyerno, gumo-gobyerno. Ngayon, yun nga yung sabi dito sa Pedro, sila binangong kasangkapan sa paghihiganti. So, let's be patient. That's part of God's divine justice. Be patient, may proseso, may sistemang nakalatag. Kung kayo naiinip, yun nga, balik tayo doon sa paliwanag ganun. Huwag tayo mainit, darating ko ang hustisya. Mga kaibigan. At ngayon, kung tinatanong nyo kami, kung kami sasangkot sa mga ganyan, hindi po. The church, idadrag po natin. Ikakalad ka rin po natin ng mga kapatid sa ganyang panawagan tungkol sa hustisya. Para sabihin sa presidente. Panawagan pampababae ng sino man. Opo, hindi po. Hindi bahagi yon ng itinuturo ng Biblia na paglilingkod sa Panginoong Diyos. Ang totoo niyan, huwag na tayo maggunwari. Pamumulitika ho yan. Opo. That's a political exercise talaga. Sa Biblia, hindi ho dapat nag-e-exert ng political influence ang talagang kung ikay sa Diyos. Although may mga push ho noon, mga unang mga mananampalataya, pero ang sinusulong po dahil sa ikagiginhawa ng paglilingkod, hindi dahil sa mga interes politikal. Opo. So, sana maunawaan po ninyo yan at natugunan po na mula sa Biblia ang inyong katanungan. So, tayo po ay magbibigay daan sa ating isang mga awit. This time, again, all the way from the USA. Siya po ay Choir of Zion member. Siya po ay si Sister Bealaya Ting Artates. Pakinggan po natin siya sa kanyang awitin. Bago ko pa nakilala ang tunay na pag-ibig, ay mayroon ng umibig sa akin, ng lubos, tunay, tapat, at walang hanggang pag-ibig. Ang awitin pong ito ay nagpapaalala na saan man tayo dalhin ng ating buhay, ang pag-ibig niya ang dahilan kung bakit patuloy na tumitibok ang ating mga puso sa pag-asa. Ito po ang You Are My First Love. Nawa po ay patuloy tayong magbalik sa ating Panginoon na tagapagligtas, na siyang unang umibig sa atin. From eternity, I have been on your mind. In your heart, I found my place in time. You formed me with care, so wonderfully made. Wrapped in your arms, I'm forever embraced. You planned every step, knowing what I'd need. Not once in my life did you ever forget me. When I am alone, you're there to lift me high. Your hands reaches out. You never pass me by.
Salamat po. Salamat po. Kahit to medyo very interesting, na awitin, medyo may kahabaan, that's very soothing to the soul. Maraming salamat po, Sister Bea Laya. And let's move on sa video clip number 4. Ako po si Samantha Kumba, taga Puso Rubio. Ang tanong ko po ay, bakit pinapayagan ng Diyos ang paghirap at kasamaan sa mundo? Tama po kayo. At pinapayagan po ng Diyos. Ibig sabihin po ng pinapayagan, hindi yung gusto niya. Kundi yan ay mga pangyayaring ipinapahintulot niya. Pero kung minsan, yung mga bagay na yan hindi naman siya talagang gusto ng Diyos sa mundo. Dahil kung ang Diyos ang ating tatanungin, ang gusto talaga ng Diyos na kalagayan natin sa mundo, maayos, maginawa. Kaya nga, ang unang nilikha ng Diyos, inilagay sa paraiso. Ngayon, yung mga nangyayari ngayon, yan hindi dahil siyang gusto ng Diyos. Yan resulta na rin ng kasalukuyang gawa ng maraming tao sa mundo. Halimbawa, yung pagbaha. Kaya bumabaha, yung mga pumipigil sa baha, halimbawa, yung kabundukan, nasisira yung mga puno. O yan namang para sana may proteksyon, merong dapat na flood control. Opo. Ang nangyayari, naging ghost. No? Ghost projects. Yun. Yan ang mga sitwasyon. Hindi gusto ng Diyos yan. Pero dahil yan ay pangyayari na resulta ng mga gawa ng tao na nangyayari sa mundo, pinapahintulot niyang mangyari yan para makita rin ng tao ang resulta ng kanyang gawa. At yan po, sa kabuuan, kung sabihin ng ating Panginoon, mababasa natin sa 16:33. Ng San Juan. Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo upang kayo magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanglibutan ay mayroon kayong kapighatian. Ngunit laksan ninyo ang loob, aking dinaig ang sanglibutan. Yan. Salita po yan ng ating Panginoong Kristo Jesus. Dahil tayo nasa sanlibutan, talaga pong makakaranas tayo ng kapighatian. Ang kapighatian, yan po ay iba't ibang pangyayari, iba't ibang sitwasyon na nagdudulot ng sakit, ng kalungkutan sa buhay nating mga tao. So marami talaga niyan. Yan, yung mga pangyayari na mula sa kalamidad, mga gawa na hindi mabuting nararanasan ng tao, kapighatian po ang dulot niyan. Opo. At yan po ay dahil nandito tayo sa mundo. Kung wala na tayo sa mundo, hindi po natin ma-experience yan. Pero dahil nandito tayo sa mundo, kaya natural na mga pangyayaring dumarating po yan sa ating buhay. Given, ika nga, given. Kaya tayo, ang payo, given na po yan, dapat matutunan nating tanggapin. Yung diwa ni Kristo. Opo. Sinasabi niyang realidad, kaibigan, mananampalataya sa mundo, nandyan yung given na nandyan ang kapighatian. Tanggapin nyo, tanggapin natin na may kapighatian. Opo. Kaya yan ang katotohanan sa buhay nating mga tao dito sa mundo. At kung titingnan natin sa pahayag ng Biblia, bakit nangyayari yan? O tingnan natin ang paliwanag noon pa sa panahon ni Haring Solomon. 8:14 ng Ecclesiastes. May walang kabuluhanan nang iyayari sa lupa na may mga matwid na tao na kinapangyayarihan ng ayon sa gawa ng masama. Muli, may mga masamang tao na kinapangyayarihan ng ayon sa gawa ng matwid. Aking sinasabi na ito man ay walang kabuluhan. Ayan. May mga tao kasi talaga namang ang kanilang ginagawa ay para lang sa kanilang sariling ikabubuti. Wala silang pakialam kung mapapasama o mapapahamak ang kanilang kapwa. Kaya yun ang ginagawa at siyang nangyayari sa mundo. Kaya marami yung naapektuhan, may ilang gumiginhawa ang kalagayan. So, given. Nga. Opo. So, kung nataon na ikaw ang guminhawa,
expect mo rin, darating ang panahon, meron challenges, may hamon uli. Ngayon, puro hamon, puro challenges, hindi ho habang buhay na gano'n. Alam ng Diyos ang limitasyon ng ating mga tao. Kung ano lang yung kakayanin natin, lalo na sa mga mananampalataya. Kaya yung nakikita natin, pagpayag niya, it's really allowing, dahil yan nga ang normal or natural course ng buhay sa sanglibutan. Opo. Kaya hindi po natin dapat ipagtakayan sa halip tanggapin nating bahagi na ng ating buhay sa mundo. Kaya ang pwede nating gawin dyan, sabi ng Panginoon, lakasan niyo loob niyo. Dinaig ko ang sanlibutan. At kung tayo po ay kumikilala sa salitang yan ng ating Panginoon, nabanggit na po ng ating kapatid na Gabriel, ang lahat ng darating sa atin kaya nating lampasan. Mababasa natin yan sa sinabi naman ni Apostol Pablo sa mga kapatid sa Corinto, 10:13. Narito mga kaibigan. Hindi dumating sa inyo anumang tukso kundi yaong matitiis ng tao, datapwat tapat ang Diyos, na hindi niya itutulot na kayo tuksuhin ng higit sa inyong makakaya, kundi kalakip din ng tukso ay gagawin naman ang paraan ng pag-ilag upang ito'y inyong matiis. Ayan. Hindi papayagan ng Diyos na ang dumating sa atin ay lampas sa ating kakayanan. Sa halip, kung may dumating sa atin na mga sitwasyon, kapighatian, mga mahihirap na sitwasyon, ang Diyos din po ang tutulong sa atin para makalampas tayo doon. Kaya, yun ang magpapalakas ng ating loob. Hindi tayo mawawala ng pag-asa. Sa halip, alam natin, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kung gayon, tiyak na makalalampas tayo sa anumang kahirapan, sa anumang sitwasyon, sa anumang problema na ating nararanasan. Lakasan po natin ang ating loob. So there we are, mga kaibigan, lahat tayo, ika nga, we are all in the same boat. Lahat tayo nakararanas po niya. Video clip number 5 po, please. Ako po si Stephanie Cristal Genicio, taga-Bautista Pangasinan, at ang tanong ko po ay, may tamang oras po ba ng pananalangin ayon sa Biblia? May akma hubang oras? Tama, wastong oras. Ang tanong po niya. Wala po tayong mababasang nakatakdang kung anong oras tayo dapat laging nananalangin. Sa halip, ang sigurado po tayo na mababasa sa Biblia ay yung humihikayat sa atin para lagi tayong mananalangin. Basahin po natin. So, unang Pedro 5:17, Tagalog Popular Version po natin basahin. Palagi kayong manalangin. Yan. So, yung palagi, kahit po anong oras, kahit po mayat maya. Kasi depende po yan, bet ka ba mananalangin? Diba? Kasi pagka po nakatakda yan, kahit na wala sa loob mo, kahit na hindi mo nakikita ang pangangailangan mo sa panalangin, kuminsan ginagawa na lang dahil nakatakda, di ba? Pero kung yan bunga ng nakikita mo na pangangailangan mo at ayon sa gusto ng Diyos sa iyong buhay, lagi kang mananalangin. Kaya anumang oras, kahit na merong nananalangin sa Biblia na makapito sa isang araw, nananalangin siya. Meron namang gaya ng ating Panginoon, di ba? Ilang oras lang ang pagitan, nanalangin uli siya. Opo, ayun sariling debosyon yun. Ika nga, pwede tayo magdakda sa sarili natin, debosyon kung kailan. Pero as much as needed, ika nga, ano bang kailan ba need? Pagka tayo nangangailangan ng saklolo, may mga sitwasyon tayo, nananalangin tayo. Ano pang isang need? Pag may dumating sa ating pagpapala, there's a need to be thankful. Magpasalamat, di ba? Yun kailangan din ng panalangin. Hindi ho yung konsepto lang natin sa panalangin. Kailangan lang kasi natin ng Diyos, doon lang tayo mananalangin. Even in times na tayo po ay nakararanas ng mga pagpapala, dapat nga lalo tayong nananalangin, nagpapasalamat sa Diyos. At dahil meron po tayong hangarin na
dito sa kabanal-banalang iglesia na lalong mapagtibay, mapagtagumpay ang ating mga gawain. Meron tayong kaugaliang nililikha sa kapatiran, yung every 3 hours nananalangin, di ba? Tawag po natin yan sa church ay Sikap Misyal. It's in a pre-scheduled na pananalangin. 6 in the morning, pagkagising, in the middle of the day, 9 o'clock, and of course, alas 12 ng tanghali. Meron din po tayo alas 3 na panalangin, alas 6 ho ng gabi, then 9, yung kung kakayanin, 12 midnight, or if not, alas 10 ng gabi. Yan po yung mga regular na panalangin na in spirit, alam natin nagkakaisa ang kapatiran. Yun yung talagang kaisa ng kapatiran na ipinapanalangin ay ang kapakanan ng church, kapakanan ng faith. Yun ho ang panalangin na digta ng pananampalataya at syempre resulta ng binabasa sa Biblia. Opo. So, salamat po. Sana ay ito'y makita natin na ito yung talagang sinasabi na lagi tayong manalangin sa bawat pagkakataon na nakikita natin na ito'y kailangan nating gawin, lalo na hindi lang pag may kailangan tayo, kundi pag may dumating sa atin na mga biyaya at pagpapasalamat sa Panginoon. Final question for the day. Video clip number 6. Po si Irma Castañeda mula sa Barangay Mutaking, Bugalyon, Pangasinan. Ang tanong ko lang po ay bakit nagtitirik ng mga kandila sa mga puntod at sa bahay tuwing November 1? So, sa diretso pa uusap niya, kapatid na usually, paniniwala po kasi yan nung una, hindi ho biblical ito, sa totoo lang. Hindi siya biblical, pero paniniwala na pagka nagtutulos ka ng kandila, hindi ka sa puntod, para alalahanin mo sila. Ngayon, kung hindi ka makapunta sa puntod, dun sa tapat ng bahay mo. Kasi sa paniniwala na pagka hindi mo ginawa ito, yun yung maraming ulit na natin nasasagot na nagpinagdaramdam nung namatay, baka siya'y dumalaw. Ngayon, pag nakita, ika nga na merong kandila, hindi mo ako nakakalimutan. Para paalala sa kanila na this candle is for you, ika nga, para sa kanila. Pero unbiblical po yun. Yun po ay walang batayan sa Biblia. Ibig sabihin hindi po iniuutos ng Diyos yun. Yun ay paniniwalang salit-saling sabi, hindi po kalooban ng Diyos yun. Kaya hindi po ginagawa yan ng mga kapatiran sa kabanal-banalang iglesia. Hindi rin po dapat gawin yan ng kahit sinong tao sa mundo dahil yan po'y hindi nakasulat sa Biblia, wala pong kabuluhan yan. Kung sa Biblia po natin ibabatay. Pero kung ang pagbabatayan natin, salit-saling sabi, yun na nga po. Mahihikaya tayo na kahit hindi brown out, magtusok ng kandila. Yun ang purpose ng kandila. Ginagamit po natin yan ilawan. Pag ilaw, pagka nawalan ng kuryente, we use it as para bigyang liwanag ang paligid pag walang kuryente. Other than its use as a symbol or batay sa paniniwala ito pang-alaala sa mga nangamatay, hindi po biblical yun, mga kaibigan. At dahil hindi po biblical, ang payo po ni Apostol Pablo ay ito. Narito sa unang Korinto 4 at 6. Ang payo po ay ganito: ang mga bagay ngang ito, mga kapatid, ay inanyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apollos dahil sa inyo, upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat, upang ang sino man sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa iba. Yan. Huwag hihigit sa nasusulat. Palibasa, wala naman pong nakasulat. Kasi yun ang ibig sabihin nun. Huwag hihigit sa nasusulat, huwag nating gawin yung hindi naman nakasulat. Dahil hindi naman po nakasulat na pag November 1, kung hindi man sa puntod, sa harap ng inyong bahay ay magtusok ka ng kandila para sa iyong kaanak na namatay. Wala naman pong gayon. Pag ginawa natin yon, yun po'y paghigit, paggawa ng hindi nakasulat sa Biblia.
Sabi ng Apostol Pablo, huwag kayong magsihigit sa nasusulat. Opo. Yun ang payo po sa atin na siyang kalooban ng Panginoon na dapat po nating sundin. Kaya yan po ang sinasabi ng banal na kasulatan. So, salamat po sa ating Panginoon at nawa po ay masampalatayanan ninyo ang mga tugon na yan mula po sa Biblia. At sa pagkakataon pong ito ay pansamantala po ay ihinto natin ang pagtugon sa inyong mga katanungan. Darako po tayo sa huling bahagi ng ating programa. Ang pag-uukol po ng panalangin ng pagpapasalamat sa Diyos, kalaki po ang paghiling para po sa ating mga kaibigan, sa mga kapatid, maging sa inyo po para sa mabuting kalagayan at sa pagtatagumpay sa anumang ating pinagdadaanan. Sa pangunguna po ng kasama natin sa pagdilingkod na ito, ang isa po sa mga presbitero o elder ng Kabanal-Banalang Iglesia, ang kapatid na Gabriel. Dalangin po tayo. Aba, Panginoon namin Diyos. Aming Diyos. Sa sandaling ito, kami po ay unay nagpapasalamat sa iyo. Opo. Sa iyong paanan ay lumalapit kami sa luklukan ng iyong kahabagan, ay nananawagan kaming tanggapin mo itong aming taus-pusong pasasalamat. Opo. Sapagkat ikaw ay muling nagparana sa amin sa araw na ito. Opo. Hindi mo pinagkulang ang iyong mga pangungusap, ang mga salitang namutawi sa labi ng iyong mga kasangkapan. Amen. Sa kabila ng mga kahinian, kaliitan at mga kakulangan nila, ay tinindig mo silang mga instrumento na tagapaghatid ng iyong mga kaalaman sa pakinabang nila na naghahangad ng iyong pagtuturo, ng iyong Opo. katwiran. Amen. Aming Hari, lakip ng paglapit ito ay ang panalangin namin ng pamamagitan sa ngalan ng mga kapatid, sa ngalan ng mga nananawagan na sila'y maibsan sa kanilang mga dinaranas na mga hamon at pagsubok sa buhay. Amen. Kung sila ay nakararamdam ng mga sakit o karamdaman na ukol sa kanilang lupang katawan, kung sila ay magdadaan sa mga masiselang operasyon, mga bagay na may kinalaman sa kanilang kalusugan, Opo. madinggin mo ang kanilang tinig, ang kanilang panawagang maging matagumpay ang mga procedure sa kanila. Opo. Gawin mong lalong matatalino ang mga manggagamot, Opo. ang mga doktor na yung kinakasangkapan upang wasto ang kanilang pagsusuri, maibigay o maibigay sa kanila ang wastong o ang tama na paggagamot. Opo. Upang manumbalik ang kanilang mga kalakasan at sa pagbangon nila mula dito ay magpuri silang muli sa iyong dakilang pagalan. Amen. O Diyos, sila din naman na dinadalaw ng mga kahirapan sa buhay na ito, mga hamon sa pag-iisip, mga bagay na nakapagbibigay ng hinanakit sa aming mga kalooban. Panginoon, Ikaw ang aming tanggulan, Opo. Ikaw ang tanging sinusilungan namin. Nagkakatiwala kami na pinaglalakip-lakip mo ang lahat ng mga bagay at sa takdang panahon, ang katarungan, ang tugon sa aming mga panalangin ay iyong igagawad sa amin. Amen. Higit pa sa aming inaasahan, ibibigay mo ito at makikita namin ang iyong kapangyarihan na kumikilos sa aming mga buhay sa pamamagitan ng matwid mong pagpapasya. Opo. At makatarungan mong mga pinapayagan mong mangyari sa mundong ito at sa buhay naming mga magkakapatid. Amen. Nagkakatiwala kaming lubos ang panalangin ito yung dinirinig. Lakip nitong mga pagpapala at pagpatnubay mo sa mga pangunahing kasangkapan sa iyong iglesia sa pangunguna ng aming MPHL, aming Obispong Pangkalahatan kapatid na Isagani Capistrano, 10 ng kanyang mga kasamang obispo at ibang mga ministro. Kami po ay lubos na naniniwalang dinirinig mong aming panalangin. Opo. Ang pagpapalay sa amin, lalo higit sa mga tagapakinig ng programang ito. Amen. Ang lahat ng ito'y aming dalangin sa ngalan mong Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa araw na ito. Till next episode po sa aming paglilingkod. Kami po ang inyong mga kaibigan at lingkod, mga kapatid na Gabriel. Kapatid na Yusia. Ang panalangin po namin magkakapatid sa Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus ay
Kapwa nawa tayo bantayan ng Panginoon sa ating paghiwalay. Miswa.